Best time to harvest ngayon sa Laureta Dragon Fruit Farm sa abot kayang presyo na 70 hanggang 100 pesos kada kilo. Pick and pay ito sa Udyawan Solano, Nueva Vizcaya. Yun nga lang, nababahala si Mang Mario Laureta, may-ari ng Laureta Dragon Fruit Farm, dahil natutuyo ang kanyang mga pananim. 2 ektarya o katumbas ng mahigit 1,000 dragon fruit ang binubuhusan ng tubig ni Mang Mario kada 3 araw. Sa mga tanim kasing ganito, kapag kulang sa tubig, maliit lang ang bunga at baka hindi na mamunga ng maayos sa susunod na taon. Naapektuhan ang dragon fruit natin ng El Nino. Kasi ang dragon fruit, kailangan niya ng tubig. Ito ay cactus, kaya lang ito ang cactus na nangangailangan ng tubig. Kapag walang tubig, maliliit ang bunga kagaya nito, kaya lang matatamis. Pag may tubig, malalaki ang bunga pero hindi masyadong matamis. Every 3 days, nagdidilig kami dito para lang magkaroon ng tubig ang aming halaman. Kasi pag hindi nagkaroon ng tubig, ang mangyayari, ganito siya. Flat po. Oo, nagpa-flat siya. Tapos hindi po mamumunga Hindi na siya productive next year. Kailangan ang dragon fruit mataba sana para mas malalaki ang bunga. At siyempre, pag malalaki ang bunga, mas malaki ang kikitain ng farmer. 2020 na magsimulang magtanim si Mang Mario. Anya, hindi kailangang diligan ang mapananim niya noon. Pero simula ng nakalipas na taon hanggang ngayon, ramdam niya ang mas matinding init at madalang na pag-ulan sa probinsya. Kaya't umaasa silang hindi matuyo ang tubig mula sa lawa na pinagkukuhanan ng pandilig sa mga susunod na buwan. Matindihan nila ang epektong idudulot ng El Nino sa mga pananim. Sa pagtaya ng Pag-asa Nueva Vizcaya, sa katapusan ng taon ay aasahan ng dry spell sa probinsya matapos ang sunod-sunod na 3 buwan na below normal rainfall condition. Ito tayong tinatawag na dry condition. So, dry condition, tinatawag natin na dry condition, yung mga buwan na below normal yung rainfall conditions natin. So, for 2 consecutive months na below normal o talagang mababa yung mga pag-ulan natin, tinatawag natin iyon na dry condition. And then, magiging dry spell naman siya kung aabot na sa 3 consecutive months na below normal na yung mga pag-ulan natin. And then, yun naman yung pinakamalala, yung tinatawag natin na drought. So, yun naman yung tinatawag natin na below normal rainfall conditions for 5 consecutive months. So, mas mahaba na siya. Kailan po yan, Sir? So, dito sa akin tinitingnan na datos, so, posibleng by the end of December, makakaranas ng dry spell itong ating probinsya, Nueva Vizcaya. And then, pagdating naman ng end of January, so, ang Nueva Vizcaya is patuloy na makakaranas pa rin ng dry spell. Ang makakaranas naman ng drought ay dito yung ibang provinces na kung babanggitin ko, yung Abra, Benguet, Ifugao, Mountain Province, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Spratly Islands, and Camarines Sur. So sila yung nakikita natin na by end of January, posible makaranas ng drought, ma'am. Para sa BBM Movement, Sabina Adofina, Nueva Vizcaya. Join BBM Movement now! Tumutok lagi sa mga balita at impormasyon dito sa BBM Movement FB page. Siguraduhin i-click ang follow, like, at share sa aming social media accounts. Sumali rin sa iba pang giveaways at magkaroon ng tsansang mabigyan ng brand new cellphone. At sa hinaharap, marami pa. Dahil sa BBM Movement, gusto namin pasog ka! BBM Movement. Bansang busog ang mamamayan.